Hello, welcome to the demo of our updated GCash tracker. So I think this one is our third version na. In the previous version, naka-separate kasi yung mga transactions natin. So for example, we have one log sheet dun sa cash in, cash out, bank transfer, load, and bills payment sa previous version. Now we have one dedicated space na lang for all the transactions. So, log nyo lang, then click save, and then malalag na siya or nakalink na siya sa database natin. Also, dito sa latest version, pwede mo nang specify kung saan papasok yung service fee, kung sa cash account nyo ba or sa GCash account ninyo. Nag-add din kami ng funds management dito sa latest version and another tab for the annual summary. So, lahat ng transactions may annual overview na, including yung total income ninyo for the year. Then, sa setup ng pag-service fees naman, wala na rin tayong limit. You can add more rows kung halimbawang if you have more values pa dito na gustong i-add up. Halimbawa, ang naka-set up lang kasi ngayon dito 10,000, ayan. Pero kung halimbawa aabot pa kayo ng 50,000, you can just click add and then set up nyo lang. Okay, so start na tayo sa demo ng updated or version 3 natin. So sa setup ng service fees, meron ako mga reference dito na values, pero pwede nyo lang itong i-edit depende kung ano ba yung minimum and maximum amount per transaction ninyo and how much yung service fee. Itong service fee dito, ito yung income ninyo. Magkaiba yun dun sa TF na nakalagay dito, yung TF column. Yung TF kasi, also known as yung transaction fee, yun naman yung directed or nare-receive ng platform like GCash. Yun hindi na yun kasali sa income ninyo. Okay, so magkaiba yung service fee, yun yung income ninyo, and then transaction fee sa GCash naman yun. Then, nag-add din ako dito ng guides sa terms in case na nakakalito. Kasi kahit ako nalilito rin. So, basically, again, kapag cash in, madadagdagan ng cash account ninyo. At mababawasan naman ang GCash account ninyo. Kapag cash out, kabaligtaran lang, mababawasan ng cash and madadagdagan ang GCash account. Then, dito naman sa funds management, dito nyo i-input lahat ng pumapasok, funds in, funds out din, other than yung mga transactions nyo pa. So, let's have an example. Delete ko muna tong mga nakalog dito na data. Ayan. So, ito, halimbawa, palitan ko lang ito. Ayan. So, nag-zero out siya. Now, halimbawa, mag-set up pa lang kayo. Mag-funds in ako. Ang initial balance ko, halimbawa, is 20,000. So, input ko lang dito, initial balance. Then, sa cash, another 20,000. Ayan. So, natin nag-update yung balance natin. And then, mag-a-appear din siya dito sa transactions tab. Now, mag-input tayo ng sample transactions. For August 15, halimbawa, cash in na 5,000. Kung may transaction fee, input nyo lang kung magkano. Depende na yan sa usually 15 pesos naman ang transaction fee sa GCash. Then yung service fee, automated na to, depende sa nakasetup dito sa may start tab natin or sa setup service fees tab. Then yung fee account, kung saan papasok yung service fee. For example, sa service fee niya, sa cash na lang niya ipapasok. So, ang total na ibabayad na marireceive ninyo sa customer is 5,050. Yan. And then, input nyo lang yung reference number, 45, and then kung saan yung nag-enter. So, halimbawa, Ali. And then, kapag clinic ko tong save dito, yan, magpa-populate siya dito sa database natin. So, wala na kayong i-enter dito. So, let's have another example. And then, kung makikita ninyo nag-update din tong balance natin dito. Since cash in yung kanina, and then, nadagdagan tong latest cash balance natin, naging 25,050. And then, yung sa service fee income nyo na year-to-date, 50 pesos. And then, yung sa GCash balance, 15,000 since nabawasan
ng 5,000 pesos. So, let's have another transaction. Halimbawa, bills payment naman na 3,000 pesos. So, yun, usually, may service fee yan. Then, kung saan papasok yung service fee sa cash ulit. Then, reference 1, 2, 3, ABC. Yan. Then, then, click save. Yan. So, ayun, nag-update siya real time and then nag-adapt siya dito sa database natin. Now, sub-funds, same lang to. Yung funds dito and then funds dito sa transaction, same lang ng values yan. Now, for example, on the same day, nag-funds out kayo. Halimbawa, may binayaran yung cashier or meron kayong ilalabas na pera for personal use, ilalagay nyo lang dito. Yan, tapos maglagay na lang kayo ng description. Halimbawa, pinang Shopee ninyo. Ayan. So, mababawas yan sa GCash ninyo. Ganun lang. So, very simple lang. Then, dito sa baba, merong transaction summary dito. I-click nyo lang to, double click nyo lang kung anong date yung gusto ninyong mag-appear dito sa summary. Halimbawa, ito, August 1 to August 31. So, ang nag-a-appear na dito is from August 1 to August 31. So, pwede nyo ring i-filter kung gusto nyo lang makita yung cash in and cash out. Pero kung gusto yung makita lahat, click nyo lang lahat. Then, magre-reflect din dito yung values kung how much yung naka-check from within dun sa inclusion date. For example, ito, from August 1 to August 31, meron tayong 5,000 na cash in and then 3,000 na bills payment. Now, sa year-to-date naman, like I said kanina, annual overview lang to ng mga transactions ninyo, yung total, income din, month to month. Ayan. So, from January to December, and then may total na rin dyan. Then, sa baba, nag-add kami ng income overview and yung breakdown ng services para makita nyo rin kung ano mostly yung mga transactions and kung saan nanggagaling usually yung income ninyo. Sa monthly tab naman, same lang to nung sa may previous na version namin. So, dito, this one is for the month of August. Example, dun sa taas, dito na yung total cash in, cash out, bank transfer, load, bills payment, and yung total fees for the month. Then dito, meron tayong short ng monthly overview, ng breakdown per services, weekly overview para makita nyo rin kung anong day usually nagbe-peak yung transactions. Then, nag-add din ako ng notes section dito. Then, sa baba, we have here yung table ng parang daily check-in nyo dito. So, for example, kanina, August 15, i-input nyo lang yung beginning balance ninyo for each shift. For example, for each day, I mean. So, halimbawa, 20,000. And then, beginning cash nyo sa GCash is 20,000 din. Then, dito, magpapopulate na yung summary ng values per transaction per date. And then, how much din yung service fee per date. Yan. Then, as expected, dapat ito yung projected na closing cash and closing balance ninyo. Then, ang gagawin nyo dito, dun sa actual cash and actual GCash, i-input ninyo kung how much talaga yung balance at the end of the day. So, for example, dapat, at the end of the day, ito dapat yung balance nyo sa cash, dapat may 28,095 pesos pa. So, for example, sakto lang. Ayan. Makikita nyo, mag-check lang dito sa cash remarks niyo. Pero halimbawa, sobra, ayan, magpapopulate din dito kung magkano yung sobra and then magbo-blue yung font. Kapag kulang naman, halimbawa, 28,000 lang, magpapopulate din dito kung how much yung kulang in red font. So, same lang din yan dito sa GCash natin. So, ang goal, dapat lahat yan check. Dapat balance lahat per date. So, yan. Tapos, halimbawa may kulang, madali lang ninyong matatrack kasi meron naman tayong transaction summary dito. So, pwede nyo lang hanapin, i-trace kung saan yung kulang, kung meron ba kayong hindi nailag, ganon. Yun lang. So, if you have any questions or concerns, mag-message lang kayo sa amin. Available naman po yung customer support namin 9 a.m. to 5 p.m. Monday to Saturday. So, yun lang po. Thank you.